Mas mura na, mas malasa pa. Ganyan daw ang native na bawang sa Pilipinas. At dahil mahal ang imported na bawang mula sa Taiwan, inilalako ngayon ng DA o ng Department of Agriculture ang ating local garlic. Pagkakataon na raw ito para ang native na bawang naman ang tangkilikin ng mga mamimili. Pero hindi lang bawang ang ginto ang presyo ngayon dahil pati luya, sumipa na rin ang presyo. May report si Cara David. Inabutan ng GMA News ang pilang ito sa Kamuning Market para sa mas murang locally produced na bawang. Dahil sa hindi mapigilang pagtaas ng presyo ng bawang, naglunsad ang Department of Agriculture ng bawang caravan para maremedyohan ang problema. Mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, ibabiyahe ang mga locally produced garlic sa ilang malalaking pamilihan sa Maynila. Pinakamura ang mula sa Iloilo na 100 pesos per kilo lamang pero extra small lang ang laki. Habang ang malalaking bawang na mula Ilocos aabot ng 200 pesos ang kada kilo. Di hamak na mas mura sa 240 hanggang 400 pesos na kada kilong presyuhan sa mga imported na bawang. Mabango siya kaysa Taiwan. Ganito rin ang pananaw ng mga local grower ng bawang. Kung hindi nga lang daw pumasok sa merkado ang imported na bawang noong 1994, malamang daw mas tatangkilikin ngayon ang native na bawang. Ganito yung itsura ng imported na bawang o yung bawang na galing sa Taiwan. Mas maputi siya kumpara sa karaniwang bawang at wala na siyang tangkay. Usually putol na siya, tapos yung puwet niya wala na yung ugat-ugat. Kung ikukumpara natin siya doon sa native na bawang natin, actually, lumaki na rin yung bawang ng Pilipinas. Hindi na siya masyadong nagkakalayo pagdating sa size. Pero mapapansin mo yung sa atin, meron pang tangkay at meron pa siyang ugat sa ilalim. Ayon sa mga farmers, mas maganda nga daw po at mas malinis yung ganitong klase ng bawang kasi hindi siya napapasukan ng insekto dahil nga intact pa yung kanyang tangkay. Kung ikukumpara sa native, mas malaki ang butil at mas madaling balatan ang imported na bawang. Pero mas malasa naman daw ang sariling atin. Ano mas maanghang? Ito nga yung native. Mas maanghang talaga yung native, ano? Oo. Ito, kayang-kayang kainin. Kinakaya na nga, Naglalaro sa 300 piso ang kada kilo ng bawang mula sa Taiwan, habang 200 piso naman ang sa native. Pero kahit mas mahal ngayon at mas matabang ang bawang ng Taiwan, mas mabili pa rin ito. Mas ano po ang tao sa imported kasi mas nakasanayan na nila. Tapos pag bumili ka sa market, pwedeng isang piraso lang. Kaya di katakatakang 75% ng bawang sa Pilipinas imported. Pero paniwala ng Department of Agriculture, tila naging pabor pa sa local farmers ang pagtataas ng presyo ng imported na bawang. Ang hiling po ng Department of Agriculture, yun nga po, tangkilikin natin yung lokal na bawang natin para matulungan din natin yung mga kababayan natin, mga magsasaka. At hindi naman po tayo umasa sa importation na lang. Ayon sa DA, unti-unti nang lumalakas ang lokal na produksyon ng bawang. Taon-taon, 8,000 metric tons ng native garlic ang naaani. Pero hindi pa man natatapos ang taong ito, lagpas na sa 8,000 metric tons at posibleng umabot pa sa 10,000 metric tons ang produksyon ng bawang ngayong taon. Hindi na lang din bawang ang nagmamahal, pati sibuyas at luya nakakalula na rin ang presyo. Gaya na lang sa Ilagan Isabela kung saan pagkamahal-mahal na rin ang luya mula 60 pesos 260 pesos na ngayon kada kilo. Mataas din ang kuha namin. Ipagpapatuloy daw ng DA ang pagbabagsak ng lokal na bawang sa mga pamilihan para makontra ang pagtataas ng presyo nito. Cara David, GMA News.